po guys, gumamit po tayo ng 2x2 para ma-double check po natin yung hulog niya sa baba. Sakto. So yun po guys, yan. Yun po yung yung accurate na pag layout natin. What's up guys? Good morning sa lahat. Supposed to be guys, nakapag pabrikit na po tayo ng natin guys. Itong pinaka main rebar po natin sa sa poste, mga plastadas. Yan po. Yan. At siyempre nailagay pa rin natin sa standard tong natin, itong mga spacing ng natin, mga stirrup. So ito po guys yan. Siyempre magkakaroon po dito ng 20 cm para sa bali ng natin, para sa pundasyon natin. At 5.5 po ito mga kaplastadas, 5.5 at 5.4. Hindi ko to tinali, gawang ang dito tumama sa yan, sa hollow block yung itong isang piraso. Yan, 5 Gs at saka the rest niyan mga kaplastadas is 15 na po yan mga kaplastadas, hanggang dito sa dulo. Pero hindi natin pupunuin ito ng anilyo kasi mabigat pag sinalang natin sa natin sa botas. At ayun, dalawang tao pa rin yung naghuhukay ng natin, itong excavation natin para sa pundasyon mga kaplastadas. At syempre guys, itong mga lambre natin, itong lambre na number 16, so nilagarin na lang po natin to ng buo. Yan, para mas madali. At kagaya dyan sa sa mga previous na vlog ko mga kaplastadas, ganoon yun po yung proseso ng pagputol natin ng alambre. So ganito po guys, yan, para hindi po kahul sa oras natin. Yan. At sa ngayon, ito na lang yung namin, tatapusin tong araw na ito. Yan. Update ko pa kayo mga kaplastadas. Magahan tayo guys. Ay, isang namin isang forma namin dyan sa kabila. Kapado na dyan sa building dyan. Tinapay lang guys at masarap na sopas. Matatakta yung ipin natin dito kasabay yung coke, ang ipin lang yung subas. Oo nga pala, shoutout ko pala si Macho Almanon, yung may-ari ng Mat Electronics dyan sa tabi ng Papa Gas Station dito banda sa may boundary ng Kaano to New Washington. Sa mga nais magpaayos ng mga electronics, so maaari nyo pong bisitahin yung yung shop niya dyan sa may tabi ng kalsada dyan sa Papa Gas Station.
At hindi kayo guys magsisisi kung dyan kayo magpapayos ng ano ninyo, electronics kayo ng mga flat screen TV o kahit ano, basta included siya sa ano, sa electronics. Pinakamura pong maningil po si Macho Almanon at siya mismo ang gagawa ng paraan para maasayos yung ano niyo, mga electronics, TV, kahit anong mga ano guys. Yan. Kasi yung ano ko, yung washing machine na pinais ko sa kanya guys, halos medyo libre na yung ano, libre na yung labor ko sa kanya. Yung ano, yung motor lang binayaran ko yata sa kanya mga kaplastadas. Kasi yung sira na yung sira na ano ko, washing machine na yung kanyang spinner mga kaplastadas. Anong tinambas ko sa ano, sa dito sa amin, almost 500 plus yung ano, yung capacitor ng spinner. Iba pa po yung motor ng ano, ng spinner na kakailanganin. At nag-aawa niyo yung manok dyan, no? Nag-aawa niyo yung mga manok. Kasi itong poste namin, pag hinulog na namin dyan sa ano, dyan sa hukay, eh may sabay na yung dugo niyan mga kaplastadas. 1 hour later. So magandang hapon guys. This time ano na po ako guys, nagpapatayo na ako ng ano, ng staging natin. Ayun po guys, yung sa dulo muna yung inuuna natin para sa ganun hindi tayo mahirapan na magpapasok na una natin itong bakal natin. Ito po. Ito po yung bakal na pang ano natin, pangkulong. So ito po, yan. Ito yung narin yung mga ano, mga kawayan na gagamitin natin. At yung ginagawa ko dito guys, gumagawa po ako ng pandawil natin sa ano, sa CHB kasi bubuhusan po natin ng una yung poste. So ito guys na ano, na dawil is itatago po natin to kasama na yung pagbubuhos natin mga kaplastadas. Yan. At syempre yung natirang bakal niyan na mahaba, so ang ginawa ko guys, para to sa CHB. So naka-eskwala na rin po siya mga kaplastadas. Yan. Ito yung natirang bakal na gagamitin natin sa CHB para wala pong ano, wala pong sawad yung bakal natin, wala pong rataso yung mga bakal natin. Yan. Sobrang init ngayon guys. Yan. Maganda yung panahon ngayon. At bukas magdadagdag tayo ng tao para dun sa pagpatayo natin ng ano, ng bakal. Kasi ako guys, di naman ako makakagalaw, makakalis dito kasi ako ngayong nagano dito, gumagawa ng mga diskarte. Yun po yung mga kahoy natin na gagamitin sa ano, sa forma. Yung kawayan na yan guys na nasa taas, yun po yung silbi na apakan po natin, at dyan po yung sasandal yung ano natin, yung bakal na magagaling dito sa pinaka ano natin, pinaka poste. So yun guys, yan. At gumamit kami ng ano, ng plastic rattan para po matibay at sigurado yung apakan natin. Ganito yung buhay dito sa probinsya mga kaplastadas. The next day. So good morning guys. Pang-apat na araw natin mga kaplastadas. At ngayon ay may darating tayong isang tao na karpentero para sa ganun guys, makapaghulog tayo ng ano, ng itong bakal natin sa ano, sa kulong. So kompleto na po ito guys. Bali dalawa na lang yung kulang. At siyempre yung labor natin continuous pa rin, nakaritin pa rin yung dalawang labor natin, dalawa pa rin po yung mga kaplastadas. So yun, at
At ako'y gumagawa ng mga ano, mga dowel na kailangan natin dito sa ano, sa poste, kasi bubuhusan natin ng una yung poste. Siyempre yung mga dowel na mga nakapabricate, ganyan ito guys. So 10 mm, 50 cm yung haba. Putol po natin, mga eskwala po tayo ng 5 cm. Ito po yung mga gagamitin nating dowel sa HB sa poste. At ito namang mahahaba, ito yung mga natitirang mga rataso na ano, ito guys, itong gagamitin natin sa ano, sa HB, ito sa baba yung mga postadas. At itong ano, itong nakaliteryo, ito guys, gagamitin din po natin to na para sa poste patagos rin sa kabila, mga kapostadas. So 110 din yung haba na ito, mga kapostadas. Yan. At itong anilyo natin, kukulangin pa ito mga, pero kukunti lang naman yung kulang nito mga kapostadas. Gamit yan sa ano, yan sa pangkulom natin mga kapostadas. Ayun po guys yung bagong ano natin guys, karpintero, si Tatay Chito. Nakita ka sa YouTube tayo ha. Ito po yung update po yung ano natin guys. Time checks, alas 9 na po mga kaplastadas. Sana wag dumating yung low pressure dito, para diretso yung trabaho natin mga kaplastadas. So ngayon naiisa lang na namin yung bakal papunta doon, para may mahulog na natin mamaya maya dito sa lahat ng hukay natin mga kaplastadas. So yan, at apat na po kami mga kaplastadas. Yan, ito yung mga bagong kaibigan ko at mga kapamilya ko mga kaplastadas. At kaka merienda lang na merienda, kaka ano lang namin umagahan. Ito po yung ano namin pagkain ko. So kakatapos lang po namin mga kaplastadas. Ayun na. Anong ringer on? Yang pinid ng layara karena buta rato. Iya, siap. So ito na po guys, ang update ng ano, yung update na doing kantong ang pag ano natin. Ito po yung update ng ano guys, paglatag natin ng ano. At ito yung pinaka proseso ng paglatag natin guys ng ano natin. Putting natin dito sa ano natin, sa poste. So kailangan po natin ng isang ano, anilyo. Yun po guys. Hatak tayo. Hatak sang kire. I-adjust mo yung ano, i-adjust mo yung ano. Yung sa pinaka ano niya. Pakiangat ng konti tayo, pakiangat. Urong mo rito yung ano, yung buta mo sa kantor yung. Sige pa, urong pa. Dito. Dito pa, urong pa rito. Dito sa akin. Atas pa. Ayun, kanto na ibuta mo ro. Ano? Yun. Daligid. Itali mo muna yung ano, yung dyan banda sa'yo. Tik. Tapos pakipit ng konti ron, palabas. Tapos ito guys, itong hinahawakan ko guys, yan po yung silbi na lock dyan sa parilya natin, para hindi po siya gagalaw kung tayo yung nabubuhos mga kaplastadas. Yun po yung nakikita nyo guys, yung ano, yung anilyo dyan sa baba guys. Yun yung pinaka guide natin na para dito sa poste. Pag pinaupo natin yung poste natin, so wala na tayong isipin mga kaplastadas, kasi yun yung ano niya, yung pinaka guide, para mas pinaka madali
para hindi po siya ma-realin mga kaplastadas, at sigurado po yan, accurate po yung mga kaplastadas. At kung ikaw ay interesado na matuto, so paki-subscribe na lang pong YouTube channel ko po, Stoneworks TV mga kaplastadas. Yan sa poste. So ngayon, itong hinawakan ngayon ni GR, ito po yung ihuhulog natin dito. At yung anilyo na yan guys na nakikita niya sa baba guys, so ito rin yung anilyo na papalaw sa kanya mga kaplastadas. Yan po. Yun na po guys, yung pinakamadali guys na paghulog natin ng poste. Pakisundan nyo na lang po mga kaplastadas, dahil ito ay napakalaking tulong po sa mga baguhan palaang. Yan po yan. Papasilip ko po sa inyo. Yan po. Hi Jay, kung gapo Jay. So guys, ganun pa rin yung proseso mga kaplastadas, kung ano yung ginawa rin doon sa unang poste. So ganun din yung dito sa gitna. Pero yung pero yung reference natin yan na tansi is nakasentro po yan sa sa poste. I mean nakatuhog o nakatagos yun sa pinakasentro ng natin, poste natin mga kaplastadas. Ganun din dito ang proseso. Dito sa harap. Yan. Sumabla yung tansi sa short. Yan. Ganun pa rin yung proseso doon. So ganun din dito. Kaya yung ginagawa ni Master Carpenter. So same process pa rin po mga kaplastadas. Tayo pakipitan yung konti tayo. Ito sa kalsada ta. Konti lang. Yung. Ayos. So ganun po guys, ganun yung proseso natin yung kagaya ng una. Naglatag tayo ng isang anilyo. Then tsaka natin papaupo itong pinaka main rebar natin na para sa kulong mga kaplastadas. So guys, update tayo ulit guys after nung may latag natin yung tatlong poste doon. Ayan guys, tatlong poste. Ilang minutes lang po mga kaplastadas. Then yung tao natin pinapapabricate na natin sila na bakal sa poste. Yan. At yung karpintero natin guys, so, pinapatabas natin ng plywood na para sa natin, para sa forma sa poste. So yung laki ng natin, laki ng poste natin is 25. So kumuha muna tayo ng dalawang dito, dalawang 35. Yan po guys, ito yung 35 nya guys, itong marking na ito. Tapos ito yung isa rin 35. Tapos yung natira na 52 ay hinati ko na lang po ito mga kaplastadas, para isang plywood, wala pong retaso mga kaplastadas. Yan. At yun, ito po yung forma na para sa para sa poste, para makabuhos tayo ng dalawang poste sa isang formahan lang mga kaplastadas. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo guys kung bakit ko po ito pinagkakabit ng rekta tong mga dowel natin. Ito po yung mga dowel po na ito mga kaplastadas. So yun. So ang pinakamadaling paraan mga kaplastadas para malaman natin kung ilan yung sukat nung bakal na ilalatag natin dito sa sa ground tie beam. So dito po magmumula mga kaplastadas sa puntos na ito. Ito po. Yung lapis po na yan, yung makikita nyo mga kaplastadas, ito po yung finish floor natin mga kaplastadas. So ngayon guys, nung tinapon natin dito guys, ito yung pinaka finish floor natin mga kaplastadas. Yan. Huwag kayong magalala mga kaplastadas at ipapaliwanag ko ito maayos. Ito mula dito sa finish floor natin mga kaplastadas, susukat tayo dito ng kahit mga 5 centimeters o 2 inches. Ito po yung natin, kapal ng buhos natin. Dito po, ito mula dito sa dito sa natin, pinaka buhos natin mga kaplastadas. Yan, sukat tayo ng 130 centimeters.
So ito po guys, yung 130 centimeters. Magmula dito sa baba, mga kaplasadas. So ito po yung pinakano natin, pinakasukalo dito sa ano, dito sa switch B natin mga kaplasadas. So ngayon, dito tumamayo natin yung pinakabakal natin sa abang natin sa pinaka ground tie beam. So dalawa po ito guys, ito 1 at saka 2. Bali ang ano dito, ang sistema ng ano dito, ang ground tie beam mga kaplastadas is lateral silang mga kaplastadas. Yan. Bali abang lang po muna to. Yan. Ito. At magmumula dito sa ano, dito sa pinaka ground tie beam natin, abang. So sukat naman po tayo dito ng 2 inches mga kaplastadas o 5 centimeters. Magmula dito, ito po yung pinaka ano natin, pinakakapal ng ano natin, mortar dito sa CHB natin. Magmula po dito mga kaplastadas. Ayan po. So sukat naman po tayo ng 69 centimeters. Ito po yung 3 layer ng CHB natin. Silipin natin kung saan yung 69. So ito po guys yung 69. Yan. Ito po yung 69 mga kaplastadas. Yan. Ito po tumama yung 69. Yung dawil nito mga kaplastadas sa CHB, bali ito na po siya. Ito mga kaplastadas. Then magmula dito sa ano, dito sa 69 kanina, susukat na naman po tayo ulit ng 69. So ito na po mga kaplastadas. Yan. Yan, ito yung pangalawang dawil natin sa ano, sa horizontal mga kaplastadas. At magmula naman dito, sukat na naman po tayo ng 69. Yan. Yun po yung huling dawil natin mga kaplastadas. At para sabihin ko po sa inyo guys kung bakit ko ginawang 69 to, dahil yung hollow blocks natin ngayon, yung mga bagong pabriket na hollow blocks, nagiging ano na, 21 o 21 and a half na yung iba. Pero yung mga dating mga suka talaga ng hollow blocks is almost ano lang, 20 centimeters na po mga kaplastadas. So yun mga kaplastadas. At dito guys sa ano, sa pinaka finish floor natin, di ba, kumuha po tayo ng 5 cm kanina. Ito guys, itong dalawang bakal na ito po guys, ito po yung dawil natin para sa ano. At ito po yung abang natin para sa ano. So ayun ang kabuuang detalye sa pagkabit ng ano natin, abang natin sa ano, sa CHB mga kaplastadas. So ito na lang po yung huling dalawang dawil na ikakabit natin mga kaplastadas. At yun, nakasuot pa ako ng ano, ng Ninja Kids na ano, na panyo kasi masyado mainit guys. Oh yan, silip nyo guys. Oh masyado mainit. Ito yung ano ko, ito yung bodyguard ko na nagtatali dito ng ano, ng natitirang dawil na naihulog natin. So, yun po guys. Yan.